Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at umpisa na po ang ating service. Let us pray. Lord, we welcome you among us today and celebrate the gift of life that you have lavished upon each of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice and open our minds so that we may receive your eternal wisdom. Open our spirits so that we may know your leading and guidance, and open our hearts so that we may receive your wonderful love. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Para po sa ating scripture reading, sabay-sabay po natin basahin ang Awit 75, talata 1 hanggang 3. Halikayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato na kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihang hari sa lahat ng mga Diyos. Good morning, church. Revelations 21 verse 4 says, "And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away." This morning, let us remember and acknowledge God's love and goodness in our lives. Let us sing of the strength and the presence of our God as we begin today's worship and song. Let us sing, "There is a higher throne." Sun will set, made faultless through the Lamb. Believe in hearts, find promised grace. Salvation comes. Hear heaven's voices sing. This understands and raised through emerald courts and sapphire skies. Their praises rise. Oh, glory, wisdom, God, strength, thanks, and honor are to God our King, who reigns on high forevermore. In death we'll find our home, our life before the throne. We'll honor Him in perfect song, where we belong. He'll wipe each tear stained eye, as thirst and hunger died. The Lamb comes as our shepherd King. We'll reign with Him. Hear heaven's voices sing. This understands and raised through emerald courts and sapphire skies. Their praises rise. Oh, glory, wisdom, power, strength, thanks, and honor
stands and praise through emerald courts and sapphire skies. Their praises rise. For glory, wisdom, power, strength, grace, and honor are to God our King, who reigns on high forevermore. As we begin to worship Him, let's sing patient and faith. Though the nations reign, kingdoms rise and fall, there is still one King reigning over all. So I will not fear, for this truth remains, that my God is the Ancient of Days. Not above Him, not before Him, all of time in His hand. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For our God is the Ancient of Days. Through the dread of night overwhelms my soul, He is here with me. We are not alone. Oh, His love is sure, and He knows our name. For our God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, we will trust in His name. For our God is the Ancient of Days. Though I may not see what the future brings, we will watch and wait for the Savior King. Then my joy complete, standing face to face in the presence of the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all
po natin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpupuri, sumasamba, at dumadakila po kami sa iyo ngayong umaga sa pribileyo na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay dumako sa lugar na ito upang sambahin ka, upang pagbulay-bulayan namin ang mga kabutihan mo, ang mayamang biyaya, ang kabag na patuloy na sumusunod sa aming mga buhay. Napakadaming mga hamon ng buhay o pagsubok na marahil marami po sa amin ay pinagdadaanan ngayon. Ngunit ikaw, Diyos, ay panatag sapagkat kontrolado mo ang lahat ng pangyayari. Ikaw ay soberano sa lahat. Kaya may mga bagay na pinapayagan ka mangyari sa amin at ang lahat ng bagay na ito ay para na rin sa ikabubuti po namin. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo kami ng pananaw, gaya ng iyong pananaw. Bigyan mo kami ng mga attitudes that reflect you, Lord, that reflects your goodness, your character, as we walk in this world that we live in. God, we are so thankful that you are ever faithful, you are ever true, and that you save us, and that you will never leave us nor forsake us, that you have wonderful plans for us, especially for this year. May not one of us grow weary, but may we continue in our well-doing, for we know, we understand, in due season, we will be rewarded. Kaya nga po, patuloy po namin tinataas ang bawat isa sa inyo. Tulungan mo kami sa mga hamon po ng aming buhay, kagaya sa mga sandaling ito. Dalangin po namin si Sen na may nararamdamang masakit sa kanyang katawang lupa. O Diyos, abutin mo siya ng iyong kabag, tulungan mo po siya. Magmilagro ka sa kanyang katawan, bigyan mo siya ng magaling na pangangatawan, Panginoon. At kung ano man yung dahilan kung bakit may sakit, Panginoon, yung kanyang katawan, dalangin po namin na matutunan namin ito sa mas madaling panahon at magawan po namin ang tamang resolusyon. Bigyan mo ng talino mga doktor na tumitingin sa kanya, lalo na't sa pagbalik po namin sa Tuesday sa ospital. Salamat po, Panginoon. Si Sister Alice, patuloy po namin tinataas sa iyo. Patuloy ang iyong biyaya, abutin mo siya ng iyong kamay, ng kagalingan, tulungan mo siya, Panginoon. Panginoon, maging yung mga kapatid po namin na mga may pinagdadaanang kasakitan sa kanilang katawang lupa, kagaya po ni Zoe, patuloy po namin silang inaalala. Tulungan mo po sila. Mga kapatid namin na inuubo, sinisipon, nilalagnat, ingatan mo ang bawat isa, Lord, lalo na dun sa mga parang bumabalik yung COVID. Tulungan po kami, ilayo mo kami sa disgrasya. Salamat din, Panginoon, sapagkat kayo po ang kumuha kay Nainay. Salamat at ang comfort mo patuloy na lumalaganap sa kanyang pamilya. Patuloy mong abutin ang bawat isa at iligtas, Panginoon, sa mga kanilang buhay at matuto po ang bawat isa na talagang sumuko sa iyo at gawin kang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, nawa yung salita sinabi ni Pastor Raymond karaang service, patuloy na mangusap sa bawat isa upang pag-isipan nila ang kaluluwa pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Dakilang Diyos, maraming salamat din po sa mga kapatiran namin na nagtatrabaho, nagninegosyo, patuloy mong bigyan sila ng lakas at talino upang magampanan nila ang kanilang mga gawain ng maganda. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan. Salamat po, dakilang Diyos, naalala namin si Pastor Vince
at yung mga magbe-birthday ngayong January, patuloy mong biyayaan ang lakas at tulungan, Panginoon, sila sa pagpapatuloy ng magandang plano mo sa kanilang buhay, magkaroon ito ng katuparan. Maging dalangin din po namin ang ginagawa mo sa mundo na nagkakaroon ng maraming mga paguluhan. Alam po namin na ikaw ay soberano. Alam mo ang ginagawa mo, Panginoon, at katunayan na sulat ng bandang huli, makikita dito ang iyong kaluwalhatian. Dalangin po namin na patuloy mong ingatan yung mga kapatiran namin saan mang lugar sila ay naroroon, at patuloy mo silang palakasin sa kanilang pagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Nawa ang iyong salita ay patuloy na lumaganap sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa Lifefield. Dalangin po namin ang mga pastor, ang elders, ang mga members ng Lifefield ngayong taong 2024. Nawa ay patuloy mong palakasin sa pananampalataya, bigyan ng karunungan at bigyan ng tamang direksyon ang simbahang ito. Pangusap ka sa mga leaders habang sila ay nananalangin at sila ay nagsasangguni sa iyo ng mga plano. Nawa po magkaroon ng katuparan ng lahat ng ito para sa iyong kaluwalhatian lang. Salamat po, dakilang Diyos, na pakabuti mo sa aming lahat. Ang Faith Christian School, patuloy po naming dinadalangin ang iyong pagpapala sa paaralang ito at pag-iingat sa bawat estudyante, guro at mga opisyales at empleyado ng paaralang ito. Salamat po, Panginoon, sa kanilang kagandahang loob sa amin, pagpapagamit dito sa faith para sa aming fellowship. Nawa po ay patuloy kaming bigyan ng ganitong ayuda, ganito malasakit at pagmamahal, at dalangin po namin na magamit din po namin itong paaralang ito sa buong taon ng 2024. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo, Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat mayaman ka sa habag. Salamat, Panginoon, sapagkat may pangako ka sa amin. Ikaw na laging tapat at tumutupad sa pangako. Nawa po, wag mong dalhin sa aming puso ang anumang alaala, anumang pagkatakot, anumang pag-worries, sapagkat ikaw po is a faithful God. Salamat, napakabuti mo, Diyos. Pinupuri po namin kayo, sinasamba po namin kayo. Kayo po ay matapat na Diyos, kayo po ay naghahari mula sa katas-taasan, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi magpakailanman. At ng lahat ng kaluwalhatian, lahat ng katalinuhan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng lakas, lahat po ng aming pasasalamat, binibigay po namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob. Mababasa po natin sa 2 Korinto chapter 9 verse 7 to 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwid. Tayo pong lahat ay manalangin. Pagmahal na Diyos, maraming salamat sa mga sandaling ito. Napakarami po naming dapat ipagpasalamat sa iyo. Salamat sa nakaraang taon, sa iyong paggabay sa amin, Panginoon. Gayun din po ang parating na taon at itong taon na ito, Panginoon, ang 2024. At dinadalangin namin, O Diyos, na kayo po ang manguna sa mga gagawin namin sa taon na ito. Lalo na po yung mga plano ng church na pagpapalaganap ng iyong salita. At nubayan mo po kami, Panginoon. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay kayo po ang manguna sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Gayun din po yung patuloy na paggamit ng dakong ito na daluyan ng iyong salita. Maraming salamat po. Sa buong linggo, O Diyos, na nagdaan, napakaraming niyo pong tinulong sa amin mula sa pinansyal, pisikal, spiritual, O Diyos, lalo na sa lahat. Dalangin namin, O Diyos, na gayon din po itong makakaloob namin, Panginoon. Dalangin namin ay makatulong ito sa pagtustos sa mga pangangailangan ng Iglesia.
Maraming salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lifefield Church, it's giving time. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning. Parang natutulog na. Kulang ba yung tulog? Isa po sa pangunahing katangian ng ating Panginoong Diyos ay yung tinatawag ding habag o kahabagan. Sa madaling salita, pagpapakita ng awa. Now, napakaraming pagkakataon na sa banal na kasulatan ay pinakita ng ating Diyos yung kanyang habag at maraming mga talata po sa banal na kasulatan at ito'y laging nakatuon dun sa kanyang isang karakter, no? Ibig sabihin, malaki ang punto o malaking kalooban meron ang Diyos pagdating sa habag. Siya ang Diyos na takila na tinatawag nating kawaan. Pinakatakila siya. Nangangahulugan po na meron talaga siyang malaking habag ang ating Diyos. At ito ay pinagkakaloob niya dahil tayo nagkaroon ng kasalanan, mga nagawa nating mga kasalanan tayong mga tao. Ang habag ng Diyos ang nag-alis sa pagkaalipin ng kanyang bayang Israel sa lupang Ehipto. Makikita po natin yan sa ibang talata sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan. At maging sa aklat po ng awit ni Haring David, ito'y ilang beses ding inuulit-ulit yung kagandahang loob, mercy, at meron pang kaduktong yun, no? Ang kanyang habag ay magpakailanman. Katunayan nga po, meron nag-research nito sa Kabanata 136, parang 26 na beses yatang ginamit yung salitang habag sa ating Panginoong Diyos. Now, sa ating mga nakakaunawa at nakakagawa ng kasalanan, alam natin, habag lamang lang Diyos ang tangi nating pag-asa, lalo na sa ating pagdalangin sa Kanya. Ang ugali o katangiang ito ng Diyos, ang ibig din naman niyang taglayin ng Kanyang lingkod at ng mga mananampalataya. Sapagkat ang isang lingkod ng Panginoon ay dapat kakitain din naman ng ganitong pagiging mahabagin o pagkamawain sa kapwa. Ngunit sa paanong paraan natin ito may papakita, mga kapatid? At sino ba ang dapat ng pagkukulan ng kahabagan ng mga lingkod ng Diyos? Ibig po ng Diyos na lumakad tayo ng may kababaan at kawaan sa Mateo chapter 9 verse 13 o Mateo 9, Kabanata 9, talatang 13, At ba ako nagbabakal ngayon? Anong tawag ito? Anong tawag doon? Yung may iniwan pang sitwasyon doon sa pagkamatay ni nanay. Taglay pa. Anyway, Mateo, Kabanata 9, talatang 13. Sabi doon, datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga tuwid, kundi sa mga makasalanan. So habag ang ibig ng ating Panginoon at hindi hain. So naparito siya upang tawagin ang lahat ng makasalanan. Now, ang tanong po, saan niya kaya gagamitin? Bakit yung mga tinatawag ay tayong mga makasalanan na pinagkalooban ng kanyang habag? So magandang umaga pong muli sa inyo. Sa taon pong ito ay ating ilulunsad ang seryeng ito ng pag-aaral tungkol sa mabuting balita o pag-iibanghelyo sa madaling salita. At alam niyo po, ang ating po mga elders, nagkasundo tayo na ilatag ang mensaheng ito. Sapagkat personally, bukod kay Brother Ray,
meron kami talagang naging burden sa ating iglesia nitong mga karaang taon. Hindi tayo dumadami, tayo kumukonte. Nawala sila Sister Hope, nawala sila iba, nagpunta ng probinsya, nag-abroad, maraming dahilan. At kapag nagpatuloy ito, baka ang matira dito, kami na lang dalawa. Mawala kayo, mamamatay ang ating church. Just like nang nangyayari ngayon sa Dasma, nung nagkaroon ng COVID, hindi nabantayan at napabayaan, kaya bumabalik sila sa simula. Now, mabigat po sa kalooban namin bibang mga leaders or elders at napansin nga natin ang pag-unti natin. Alam natin ang simbahan dapat ay kakitaan ng paglapit sa Panginoon ng mga tao, mga naliligaw ng landas at hindi ang paglayo. May mga ilang pamilya, sabi ko nga kanina, na wala na sa atin. At sa tingin ko kasi medyo mahina tayo pagdating sa pagbuo ng Jerusalem. Malakas tayo sa salita ng Diyos, exposition ng ating approach, but meron tayong nakaligtaan, no? Yung pag-iimbita sa mga tao. So mga kapatid, ito po ang panahon, iting pagkakataon upang bigyan natin ng diin na ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi lamang dito sa pulpito, bagkus maging sa inyong tahanan na ating schedule at pupuntahan, maging sa ibang dako. Kaya ang aming pong hiling bilang mga leaders, elders and church, sama sa tayong manalangin, ipagdasal natin na tayo ay gamitin ng Diyos upang maabot din natin ang iba para sa Panginoon. At makita natin pagdating ng panahon, maging yung ating kapitbahay ay lumalapit na sa Diyos dahil sa pag-anyaya natin sa kanila at paglapit natin sa kanila bago po mahuli ang lahat. Kung kaya't ang ating simbahan ay marapat lang na makita natin, madama natin na kung anong ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon, nakita niya yung pangangailangan ng tao at meron siyang proseso hanggang sa ginawa niya yung kanyang pag-abot sa mga hindi mananampalataya. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusap, basahin muna po natin yung talata. Kasi baka nagkakaroon ng question mark. Ang isip niyo, saan ba pupunta si Pastor sa kanyang topic? By the way, this year, wala tayong bubuksang aklat. Ang ating magiging talagang tema ay patungkol sa pag-abot sa mga hindi mananampalataya sa labas ng ating iglesia. Okay, Matthew chapter 9, verse 35 and 38. Mateo, Kabanata Siyam, talatang 35 hanggang talatang 38. Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon at nagtuturo sa mga sinagoga ng mga Hudyo at pinahayag ang magandang balita ng kaharian. Pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman at nang kanyang makita ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nababalisa at nakakaawa na gaya ng mga tupang walang pastol. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin niyo sa Panginoon ng anihin na magsugo siya o ng anihan. Dalangin niyo sa Panginoon ng anihan na magsugo siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dinudulog namin sa iyo ang aming pag-uusap. Ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati. Gabayan mo kami, Panginoon, upang magkaroon kami ng tamang motibasyon katulad ng nangyari sa Panginoong Yesus. Naawa siya sa mga tao, kaya niya nilapitan. Dalangin, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon, itumimo rin sa puso namin ang ganong kalagayan. Maramdaman namin, makita namin kung paano ginawa ng Panginoong Yesus ang mga bagay upang maabot ang mga nakakaawang tao na walang relasyon sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Now, yung talatang 35 o 35, ito po'y nagbigay ng buod ng ministeryo ng Panginoon ng panahon yon. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, medyo similar ito doon sa Matthew 4:23. Kung anong kwento doon sa 4:23, parang inulit niya rito sa verse 35, chapter 9. By the way,
yung ating talata ngayon, yan ang ating nasa program, ano? Yan ang ating birth mission, no? Di ba? Kung alam nyo, dyan natin nakuha yung life field. At ating gagamitin yan sa taon na to ngayon. Basahin ko po yung Mateo para may comparison tayo sa historical background. Matthew chapter 4 verse 23. Sabi doon, no, nilibot ng Panginoong Hesus ang buong Galilea sa pagtuturo sa mga sinagoga ng Hudyo at pagpapahayag ng magandang balita ng kaharian ng Diyos. Pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Kaya't kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong Syria. Dinala sa kanya ang lahat ng may sakit, ang mga pinahihirapan dahil mayroon silang iba't ibang uri ng sakit at kirot, ang mga sinasaniba ng mga demonyo, ang mga may epilepsya, ang mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sumunod sa kanyang napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, mula sa Jerusalem at Judea at mula sa ibayo ng Jordan. Sa pag-ikot po ng Panginoon sa mga dakong ito, mapapansin po natin ang isang partikular na mga pagkakataong iyon. Nakita niya yung mga tao, nagkakagulo, at sari-saring lumalapit sa kanya. Siguro merong saklay, merong pulit-pulit na gamit. Ganon kasi napapanood sa pelikula, no? Yung mga lumalapit sa Panginoon, karamihan puro mahirap, balisa, at nakikita natin napakarami lang problema. At sa pagkakita niya ito, ibig sabihin, sa pagkakita niya ito sa ating Panginoon, nagkaroon kagad ang isip niya, bumuo kagad sa kanyang isipan ang tinatawag nating habag o awa. Now, tayo po ba, kayo po ba, pag nakakakita kayo ng taong sa tingin nyo kawawa, ano kagad ang iniisip ninyo? Siguro depende. Pag nasa mood kayo, maawa kayo. Pagka wala kayong sa mood, baka wala kayong pakialam, bahala ka sa buhay mo kung ano mangyari sa'yo. Ang daming ganyang tao ngayon na wala talagang pakialam sa mga nangangailangan. Now, karaniwan kasi itong habag ay pinapakita natin sa mga taong, kung tawagin natin, mga kapuspalad. Kawikaan 14:21. Kawikaan, Kabanata 14, talatang 21. Ang humahamak sa kapwa ay nagkakasala, ngunit ang tumutulong sa dukha ay pinagpapala. So kaagad, ang banal na kasulatan may tema sa atin na kailangan mahipo kagad ang iyong puso sa pagtulong. Okay, sa inyong program, ito yung gagawin natin. Kasi tinatanong natin kanina, paano natin gagayahin ng Panginoon? Number 1, kailangan nating, ano pong sabi dun sa may guhit na red? Kailangan nating, basahin yung program sa number 1. Makita. Okay, dun muna tayo, ano? Kailangan nating makita ang nakita ng Panginoon. Siguro hindi na kayo mag-iisip dahil nabasa natin sa talata, anong nakita ng Panginoon? Mga taong na nagkaroon siya ng awa. Now, pag sinabing mga tao, definitely hindi yung talagang nakakaawa. Particular, lahat yan. Lahat ng tao. Kahit nasabi mo walang formang sakit, walang formang, basta ang tao ay wala sa Diyos, nakakaawa yan. Tandaan natin. Kawawa sila. Malamang po pag nakakita rin tayo ng tao na kailangan ng tulong, ay bibigyan na kagad natin ng pansin ito. So, kailangan nating makita, yan ang ating unang punto, ang nakita ng Panginoong Hesus. Nakita ng Panginoon, hindi lang yung mga tao, I think pati yung mga alagad niya, nakita niya sa parehong eksena. At yung paglapit ng, ginamit kasi dito pulutong, pero alam ko kung naintindihan niyo yung salitang pulutong, marami. Ang palapit ng mga tao sa Panginoon, nakita ng Diyos, nakita rin ng Panginoong Hesus yung mga alagad ng mga panahon na yon. Ngunit sa pagkakataong ito, ay nakita ng Panginoon yung mga mata ng alagad. Medyo iba yung mata ng alagad kumpara doon sa mata ng Panginoong Hesus. Alamin natin, ano kaya ang nangyari doon sa mata ng alagad? Bakit kakaiba ang kanyang napansin? Pero, yung unang drop kasi rito,
nakita kasi ng Panginoon na yung mga tao ay mayroong sa verse 36, malalaking pangangailangan ng mga tao. Sabihin natin, malaking pangangailangan ng tao. Yan ang unang nakita ng Panginoong Yesus. Verse 36, nang kanyang makita ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat nababalisa, nakakaawa, ng gaya ng mga tupang walang pastol. Malalim kasi ang Panginoong Yesus. So nung nakita niya to, talagang yung kanyang puso ay marubdob na nagkaroon ng talagang concern sa mga taong ito. Napakalaki ng kanilang pangangailangan. Ang tinutukoy na pangangailangan dyan ay kaligtasan. Kasi karamihan sa kanila, lumalapit sa Panginoon dahil gusto lang gumaling, gusto lang makakain. Hindi talaga ang Panginoong Yesus ang nilalapitan. Now, tinatanong ko po sa inyo kanina, anong gagawin nyo kapag kayo nakakita ng isang taong nangangailangan? Sabi po sa Matthew chapter 14, verse 15, eto, basahin natin yung ginawa ng mga lagad. Matthew chapter 14, verse 15, Mateo, talatang 15, kabanata 14. Nang gumagabi na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, nasa ilang lugar na po tayo, Panginoon, at dumidilim na. Ano kaya sinabi ng mga alagad doon sa mga tao? Paalisin niyo na po ang mga tao para makapunta tayo sila sa mga ibang nayon at makabili tayo ng pagkain. Pinapaalis ng mga alagad yung mga taong may mga pangangailangan. Nag-get niyo yung ating pupuntahan sa pag-uusap. Ganun tayo, di ba? Wala tayong concern. Kahit na kaibigan natin, kahit na kamag-anak natin, alam mo, ikaw ligtas, siya hindi. Daw ka lang. Bahala ka sa buhay mo. Napakamaling direktiba at reaksyon na pwede natin gawin sa buhay natin. So, iba talagang tingin ng Panginoong Yesus sa kanila. Ang Panginoong Yesus, naaawa doon sa mga tao, lahat ng mga tao. Yung mga alagad, sinutsutan, magsialis na kayo. Nanggugulo kayo rito. Hindi kayo kailangan dito. Naririnig ko yung mga katagang yan. Madalas kong naririnig yan. Lalo na dun sa mga taong tinatawag nating hipokrito at hipokrita. Nakangiti sa'yo, akala mo mabait, pero deep inside, iba pala ang reaction sa'yo. So, yan yung unang reaksyon sa kwentong ito, tulad ng nangyari. Paano kaya naging matigas yung puso ng mga alagad? Bakit hindi nila pinansin yung tao? Sa totoo lang po, minsan ninisip ko, parang mga alagad kumakatawan sa atin. Bakit nasabi kong kumakatawan sa atin yung hindi pagpansin ng mga alagad sa mga taong kawawa? Makinig kayo. Sa sobrang busy natin sa ibang bagay, abala tayo kasi, lalo na sa sarili natin. Hindi natin binibigyan ng pansin ng bagay nito. Ako, guilty dyan. Ako unang aamin sa inyo. Talagang masyado ako nagtutok sa pag-aaral ng exposition kay Pastor Vince nung binanggit niya. Nakalimutan ko na dapat balanse pala. Dapat ay meron tayong ginagawang panghikayat sa mga tao upang yung ating turo ay marinig din nila. So parang naging matigas nga yung puso ng mga alagad. Katulad din natin, sobra kasi tayong abala sa ating sarili. Hindi po natin nakikita ang mga tao na hindi halata yung pangangailangan. Pero deep inside, kung mananampalataya ka, mahalata mo talaga ang tao may pangangailangan. Hindi tayo nag-iisip na tulungan sila. At hindi ito nakita ng mga alagad ng Panginoon. Ngayon, balik tayo sa Panginoon. Paano nakita ng Panginoon ang mga tao? Nakita niya ang mga tao bilang isang balisa, tuliro, bagabag. Yan ibig sabihin ng salita doon, no? Nalilito, namumroblema. Tinutukoy kasi nito yung bigat ng problema na dinadala ng mga tao. Bukod dun sa kanilang kahirapan, meron pa silang mabigat na problema. Isipin niyo kung ikaw ay mahirap dito sa daigdig at ikaw ay napakaraming karamdaman dahil wala kang pera, hindi mo mapagamot yung sarili mo. Pagkatapos hindi ka pa mapupunta sa langit, doble-dobling hirap ang talagang mararanasan. Kawawa ka, pinakakawawa ka. Ngayon, kahit ikaw yung pinakamayaman, kawawa ka pa rin if you lose your soul. Diba? Anong profit meron ng isang taong makuha man niya ang buong daigdig pero nalikaw ang kanyang kaluluwa?
Balik ako sa tanong ko kanina, pag nakakita kayo ng tao, matagal ba kayong tumingin dun sa tao? Tinititigan mo ba siyang mabuti yung mukha ng tao? O wala tayong pakialam? Siguro ngayon, mag-iisip tayo, dapat panahon. Ang daming tao dyan sa villages, ang daming tao sa amin sa Vista Verde. Nakakita ba kayo ng mga taong nababagabag? Ang madalas ko makita ng nababagabag si Karen. Wala na naman siya ngayon, may sakit. Siya nakikita ko laging parang problemado eh. Okay, nakakita ba kayo ng taong nasisiraan ng... Hi Karen, baka nanonood si Karen. Nag-like. Hi Karen, saka sa Santos family. Nasisiraan ng loob. Siguro mga taong lubos na walang magawa. Pinabayaan. O tinatawag yung taong sa mga taong naligaw sa kasalanan. Bakit ang tingin sa kanilang Panginoon nababalisa? Wala kasi silang tagapagligtas sa buhay nila. Kaya pala tama yung kanta, tupang ligaw. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit gumawa ng tupang ligaw. Dito pala yun. Mga taong walang tagapagligtas, mga tupang ligaw. Kasi pala yung tupa, napakahirap ng sitwasyon. Kapag yan ay nadapa at tumaob, wala na, hindi na makakagalaw yan. Mamamatay na yan. Tatagal ang oras. Hindi niya yung paa niya nasa hangin lang, hindi siya makatayo. Mahinang-mahina pala yung mga tupa. Kaya kung walang tulong ang pastol, mananatilig siya sa kondisyong nakabaligtad, wala siyang magagawa dahil siya mahina. Pwede siyang kuhanin ng kanyang kaaway, mga lobo, or pwede na siyang mamatay doon pagkatapos ng ilang oras. Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, normal sa panlabas. Mukhang walang problema. Kasi nakikita mo, maganda, marangya yung kanyang kalagayan sa buhay. Pero ang kalooban nun, Jack, meron sinabi si Apostol Pablo, may problema yun. Efeso 2:12, Efeso Kabanata 2, talatang 12, namumuhay kayo sa mundong ito, pero wala kayong pag-asa at wala kayong Diyos. Marami ba kayong alam na taong nabubuhay sa mundo, walang pag-asa, walang Diyos, pero magara ang kanyang sitwasyon, meron siyang bahay, meron siyang kotse, meron siyang magarang damit, meron siyang negosyo, pero parang kinalimutan niya ang ating Panginoong Diyos. So yun yung ating unang puntos. Dapat sa mga paliwanag ko, nakita nyo na kung ano ang nakita ng Panginoon. May isa-isa nyo yan pag nagkaroon tayo ng exam. Nakita niya na ang mga tao mayroong malaking pangangailangan. Ikalawa, may nakita ang Panginoon. Doon sa verse 37, sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami palang aanihin, subalit ko konti ang manggagawa. O, tignan natin, village is, pwede ba nating sabihin maraming aanihin? Yes. Sa kapitbahay nyo, ilan ang mga naniniwala doon sa Diyos at may relasyon sa Diyos? Galing sa bibig ng Panginoon, mga kapatid, the harvest is plentiful. Kaya lang, konti ang manggagawa. Sinabi niya, ang ani ay sagana. Ito po ay isang mahalagang konsepto na nais ng Panginoon na dapat ay maunawaan natin bilang kanyang alagad. Ang pag-harvest o pag-ani, unang-una, tandaan natin, hindi ito nakasalalay sa ating sariling pamamaraan. It will all line up doon sa ating soberanong layunin ng ating Panginoong Diyos. Ang dami kasing mga plano ngayon pagdating sa evangelism. Merong, ano ba tawag doon? Friendly. Brother Manny, tawag doon sa term yun? Friendly approach. Tapos merong Roman road, merong 4 spiritual laws. Ano pa ba? Meron siyang maraming program. Pero ang lahat ng programang yan ay nakadirekta talaga sa pang-taong approach. Now, bigyan ko kayo ng parang advance na pananaw sa ating magiging tema. Pagamat pagmimitingan pa namin yung iba tungkol. Magsisimula tayo sa letter M, motive. Bakit tayo maghahayo? Bakit tayo mag-imbita? Dapat tama ang ating motibo, M. Pagkatapos pag-uusapan natin sa pulpito, yung mensahe. Okay? 2 M. Yung pangatlo, yung method. How to share
ilalay natin yan kung kailan natin gagawin yung mga bagay yan. Pero ngayon, gusto kong ma-check muna yung motibo natin. Bakit tayo mag-imbita? Bakit tayo kailangan magkaroon ng karagdagang miyembro ng simbahan? Dahil ba sa mina yung financial? Mali po yun. Hindi ganun ang tema nun. Ang Panginoon hindi ganun nag-isip. Ang inisip niya at nakita niya, nangangailangan ng tao ng tulong kaligtasan. Dapat dan tayo kikilos. Makita natin ang mga tao, lalo na sa ating sariling tahanan. Hindi ka sigurado kung lahat ng kasama mo ay mananampalataya. So, itong pag-ani ay hindi nakasalalay sa ating sariling pamamaraan. Okay, nagplano ang Diyos na siya ang aani. Subalit, kailangan nating makisali bilang mga magsasaka o mag-aani rin. Pero ang Diyos ang nagsimula noon. Sinabi kasi ng Panginoon, ang ani ay sagana. Now, sa madaling salita, trabaho po ng Panginoon na buksan ang puso sa ebanghelyo ng mga tao. Kanyang plan yan. Hindi sa atin yan. Maraming mga simbahan ngayon, pinapadilim yung ilaw ng church, tapos palulungkotin yung tugtog ng simbahan, at babanatan ng mga salitang nakakarubdob ng damdamin. Flesh move yun eh. Hindi na yun sa banal na spirito eh. Yung tao na emote, hindi talaga naniniwala sa totoong Panginoon. What happened? Peke yung kanyang natangay na katotohanan. Acts chapter 16 verse 14. Isa sa mga nakinig sa amin ay si Lydia, example to, na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante. May mga negosyante tayo rito. Negosyante siya ng mga mamahaling tela na kulay ube. Paborito sa Bible yung ube, ng linen. Siya ay sumasamba sa Diyos. Pero bago siya naging mananamba sa Diyos, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Apostol Pablo. So, bago siya binaghaginan ng salita ng Apostol Pablo, binubuksan na pala ng Diyos yung kanyang puso. Bilang paghahanda. Aanihin na yon. So, itong pagkakataon na ito, siguro tignan natin hanggang sa 2025. Kapag tayo merong nadala rito sa Diyos, may nadala sa simbahan, di sa Diyos, tama sa Diyos din, alam natin na hindi tayo ang may gawa noon, kundi ang Panginoon. Ginamit lang tayong instrumento para malapitan, mahikayat ang isang tao. Okay? So, trabaho naman natin ang papasok tayo sa bukid at sasama tayo sa paggapas ng mga aanihin na ipinunla ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya kaya siya yan eh. Siya talagang nakakaalam niyan. Okay, sa muli po. Number 1, kailangan nating makita ang nakita ng Panginoon. Dapat meron na kayong premise sa isip niyan. Ano yung nakita niya? Ang tao ay mayroong needs, may pangangailangan. Ang tao ay kasama dun sa harvest. Okay, sa verse 37, sinabi niya ang kanyang alagad, napakarami ng anin, subalit kakaunti ang manggagawa. Sinabi ng Panginoon na ang ani ay sagana. Sinabi ko na to kanina, no? Ang ibig sabihin, tayo papasok dun sa bukid upang sumama sa paggapas ng kanyang aanihin. Now, pangatlo, o letter C, nakita niya ang malaking pangangailangan ng mga pastor o manggagawa. Napakarami ng aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Dito po ay binago ng Panginoon yung tinatawag nating, ayaw ko alam niyo yung metaphor. Metapora. Pag-aalay ng mga sinasabi ng Panginoon, gumagamit siya ng mga ilustrasyon. Una, ginamit niya, di ba, tupa at saka pastol. Ngayon naman, gumamit siya ng taniman at saka yung harvest. Now, ang tupa at ang pastol, nagpapakita ng pangangailangan ng tao at ang tumutugon ay ang Diyos. Siya yung pastol di ba? At sa dahilang hinahanap ng mabuting pastol ang nawawalang tupa at naglilingkod sa kanila. Samantalang yun naman pagdating sa subject ng pag-ani o ng harvest at manggagawa, nagpapakita naman to ng pangangailangan sa ating Panginoon na dapat natutugunan ng mga tao. Dapat malaman ng tao na meron siyang pangangailangan Diyos, meron siyang pangangailangan tagapagligtas.
Pinapakita kasi ng Panginoon itong malaking taniman na handa para sa pag-ani. Ngunit wala siyang sapat na bilang ng mga magsasaka na aani o manggagapas. Now, sa isang banda, nakikita rin natin na gagawin ng Panginoon ang lahat ng kanyang layunin. At ang kinabibilangan po ng kaligtasan ng kanyang mga hiran kasama doon sa kanyang layunin. Gayunpaman, mas pinili ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang tinawag. Okay? Pinili niya na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng mga tinawag. Naguguluhan kayo? Sino ba yung tinawag ng Diyos doon sa simula kanina? Mga makasalanan. Nakita niyo yung makasalanan, kailangan ng kaligtasan. Pero sinong ginamit niya para maabot yung mga makasalanan? Mga ligtas din, yung mga naligtas din. Okay? Magulo ba? Kasi po, dito sa pagkakataong ito, gagamitin talaga tayo ng Panginoon. Dapat meron tayong willingness na tayo ay magpapagamit sa Panginoon para maabot natin yung mga taong wala pa sa Diyos. Okay, so diretso ako. Kasi pwede naman tayong hindi gamitin. Pwedeng gumamit ng anghel, mas mahusay pa siguro sa atin. Pero mas pinili ng Diyos na tayo ang gamitin sa masaganang anihan. So nangangahulugan, dapat marami tayong mga manggagawa. Nabawasan din kaming manggagawa. But then again, may magandang balita sa pagkakataon na nakuha namin si Brother Sunny. Yung una, ayaw pa niya eh. So pinanalangin namin at hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga yung kanyang paglapit sa Panginoon. Now, listen to this. Kung ikaw ay isa sa mga tupa, and which is true, gusto ng Panginoon na makita sa ating sarili bilang isang manggagawa na tayo gumagawa o kumikilos sa kanyang lupain, sa lupain ng Panginoong Diyos. Hindi kasi sinasadya na ang susunod na bagay sa Ebanghelyo kung ating susundan yung nangyari bago ang mga alagad ay naging alagad. Ano bang nangyari? Nanalangin muna ang Panginoong Diyos. Di ba? Nanalangin muna siya bago niya pinatawag yung 12. So ngayon mga kapatid, baka naman iniisip natin na kasi madalas itong sagot ng miyembro, Pastor, hindi ako tinawag, hindi ako kasama dyan. Ayoko mag-ministry or magbahagi ng ministry. Pagka ganun ang mentalidad mo, hindi mo nga naintindihan yung nakita ng Panginoon. Ang mga manggagawa sa anihan ng Panginoon ay hindi lamang yung mga tinatawag na full-time sa gawain. Meron kasing ganung level na full-time. Katulad kami, kinukonsider kami as full-time dahil wala kami ibang ginagawa kundi ang pag-ministry. Now, ito yung premise. Sa halip, nais ng Panginoon na buksan natin, kasama ako, ang ating mga mata ngayon at makita natin ang malaking ani sa ating kapaligiran upang ikaw ay maging isang manggagawang aani rin ng kaluluwa. Kaluluwa naman nangangailangan ng mabuting pastol. Kaya, kung magiging pattern natin ang pattern ng ating tagapagligtas, dapat ngayon pa lang, iniisip mo, nakikita mo kung anong ginawa ng Panginoon. Magiging dapat sukdulan ng iyong pagsasabi na ako'y magiging kasama dyan sa pag-aani ng kaluluwa. Dahil nakita ng Panginoon, malaking pangailangan sa mga manggagawa. Ang ibig pong sabihin, kung nakita natin ito, kagaya ng nakita ng Panginoon, ito naman yung magdadala sa atin ngayon sa ikalawang punto. Kanina, nakita. Now, number 2, ano nang gagawin pa natin? Kailangan nating madama ang naramdaman ng Panginoon. Dapat kompleto yan. Now, pansinin natin yung 36, verse 36. Nakita niya ang mga tao. Ano nangyari? Naawa siya. Nahabag. Now, gumamit ang Biblia ng pandiwa.
na habag. At ito'y madalas ginagamit, inuugnay ito talaga sa Panginoon kasi ang Panginoon ay mahabagin. Pagka sinabing habag, mga kapatid, nanggagaling ito sa loob, panloob na ugali ito, no? Bahagi. Kumbaga, sa kaibuturan ng iyong puso, pag sinabi, talagang yung awa ng Panginoon galing talaga sa puso. Hindi siya nagalit dahil magulo yung mga tao sa kanilang kinaroonan. Bagamat, pwede niyang gawin yun, na magalit siya. Ang gugulo nyo, lapit kayo ng lapit dito, marami pang mga nangangailangan dito, pero hindi niya ginawa yun. Sa halip, ay nagkaroon siya ng awa, nahabag siya sa kanila, hindi katulad ng ginawa ng mga alagad. Huwag kayo magulo dyan. Malis kayo dito, magulo kayo. Ilang beses yun, no? Pinagbabawalan ng mga alagad, maski na yung mga bata, naalala ko yung kwento eh. Sinagot siya ng Panginoon, wag mong ilayo, itaboy yung mga bata, kasi ang mga bata sa kaharian niya ng Diyos. So, nahabag ba tayo sa mga makasalanan o nakikibit-balikat tayo na iniisip natin na problema na nila yan, kasalanan nila yan eh, sa kanila na yan. We don't care. Me personally, hindi ako madaling maiyak. Napipigilan ko minsan yung sarili ko. Pero mararamdaman kasi ng isang tao kung mahalaga ka sa kanila o hindi. At pwedeng maramdaman talaga yung pagmamahal. At kapag ikaw ay minahal ng isang tao, makikinig sa iyo yan. Di ba hindi na iniwanan ng Panginoon kung saan siya minsan tatawid siya ng ilog na una pa yung mga tao sa kanya. Kasi naramdaman ng tao yung nadaramadan ng Panginoon sa kanila. Definitely sikreto ito eh. Kung gusto nating maabot yung mga tao rito, dapat nakikita natin yung pangdaman ng Panginoon, ginagamit din natin sa iba. Kailangan natin makita yung mga taong nangangailangan. At kung atin silang titignan, kailangan madama din natin. Kailangan nating magkaroon ng totoong awa sa kanila, gaya ng kanilang nadadama rin. Nakita, nadama. Pagdating sa pangatlo, kailangan nating gawin. Andito na tayo sa method. Gawin ang ginawa ng Panginoon. Ano bang ginawa ng Panginoong Jesus? Naglingkod ang Panginoong Jesus. Siya ay naglingkod sa pangangailangan ng mga tao at siya ay nanalangin para sa maraming manggagawa. So, dalawa yung ginawa ng Panginoon na pwede rin natin gawin. Tayo mananalangin at tayo maglilingkod sa mga nakita nating nakakaawa at mga naliligaw. Magagalit sa akin dito si Ina, pero sasabihin ko rin. Ina, ikaw ba inaawa pag nakikita mo yung ibang mga nanonood sa concert na walang Diyos? O wala kang pakialam? Doon kasi nagbubuhos sa mga tao ng oras eh. Sa concert, sa mga bagay na pinupuntahan ng mga tao. Siguro personally siya, wala siya dahil ang habol niya doon is si unwind. Sumaya. But then again, kung talagang gagayahin natin ang ating Panginoon, hindi lamang doon sa concert, maski na sa ibang dako, mga kaklase mo na puro kalokohan ang ginagawa sa TikTok, hindi ka ba naaawa sa kanila o nakikijoin ka rin sa kanila na sama-sama kayo? Ang dami pong mga problema ng kabataan ngayon, ang dami problema ng mga matatanda ngayon, ang daming problema ng kababaihan, kalalakihan, at iba pa, na hindi binibigyan ng pansin ng mga taong nakakakilala sa Diyos. Definitely, kukunti tayo, pero malaking milagro to kapag tayo kumilos ng tama, sinunod natin yung nakita ng Diyos, dadami din tayo. Optimistic ako pagdating sa bagay niyan. Kasi ang salita ng Diyos hindi talaga bumabalik ng walang saysay kapag nagbahagi ka sa tao. So, naglingkod ang Panginoon sa spiritual at sa pisikal na pangangailangan.
Ang ministeryo po ay hindi salitang may bahid na kailangan kapitan lang ito ng mga tinawag ng Diyos. Ikaw lang yung pastor, ikaw lang yung gumawa niyan. Hindi po. Lahat tayo ay, kung tutusin, pastor. Sa bahay, yung tatay ang pastor. Tapos yung nag-head ng family worship. So, ang ibig sabihin kasi ng ministry is serbisyo. So, nangangahulugan po na ang bawat Kristiyano ay tinatawag upang maglingkod. Binigyan tayo ng Diyos ng regalo, mga kapatid. Kaloob. Binigyan din tayo ng pagkakataon. At dapat ang ginagawa natin sa pagkakataon na yan, kinukuha natin. Kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, dapat ginagamit natin yan upang paglingkuran ang mga tao. Matthew chapter 9, verse 35, nakita natin doon yung buod ng gawain ng Panginoon. Siya ay nagturo, siya ay nangaral ng Ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Siya ay nagpagaling lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pastor, gagawin ba namin yan? Yes, yun ang ginawa ng Panginoon eh. Pero siyempre, ibang level tayo. Hindi naman kasi lahat may kaloob ng pagtuturo. Ngunit, kung wala kang gift ng pagtuturo, sa pribadong pag-uusap, dapat mong maituro ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Halimbawa, merong kaibigan sa iyo na nag-comment, kaibigan mo, nag-comment, nagtatanong tungkol sa buhay na walang hanggan at yung kanyang pinapaliwanag ay salungat sa banal na kasulatan. Kuhanin mo yung pagkakataon, kapatid. Magpaliwanag ka sa kanya ng salita ng Diyos tungkol sa paksang yun. Ang problema kasi, baka hanggang ngayon hindi kayo makapagsagot, hindi kayo makapaliwanag ano ba ibig sabihin ng eternal life. Doon kayo talo. Hindi talaga kayo makapagbahagi kasi eternal life, hindi mo alam ibig sabihin. Kung ano mga sasabihin mo, kasi ganito yan. Wala naman sa Biblia. Dahil iba ang binibigyan mo ng oras eh. Okay? So gawa natin yung pagkakataon, maaari natin gamitin yon. Papaliwanag tayo ng mga paksa tungkol sa salita ng Diyos. Kaya pwede kayong maglingkod sa pamamagitan ng pagtuturo. Isa pa, hindi nga lahat tinawag para mag-evangelize, no? Hindi tayo tinawag. Lalo na sa public, hindi naman para sa lahat yan. Merong mga gifted na mga tao na magsasalita dyan. Ngunit, listen, bawat isa sa atin, dapat lagi tayong handa sa pagkakataon na sabihin sa iba kung paano tayo napatawad sa ating kasalanan upang tayo mapunta sa langit. Tanong, alam niyo ba na kayong lahat papunta sa langit? Ano sagot niyo? Kaya niyo ipaliwanag? Yung iba hindi sumasagot. Ano yun? Kung itinanggap mo, dapat kaya mo siyang ipaliwanag. Papapaglaban mo yan. Ako ipapunta sa langit kasi nanampalataya ako sa Panginoong Hesus. Siya ang nagligtas sa akin, nagpaligtas ako. Okay? And then, basahin natin. 1 Peter chapter 3, verse 15. Sabi dito, alalahanin niyo na si Kristo ang dapat yung parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mo magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa. Pag hindi talaga kayo handa, ibig sabihin, wala talaga kayong pakialam. Hindi nyo nakita yung ginawa ng Panginoon. Hindi nyo nadama yung ginawa ng Panginoon. Hindi nga talaga dadami ang church. Kasi pang sarili lang iniisip mo. Bagamat walang sino man sa atin ngayon may kaulob ng pagpapagaling. Kasi sabi ko kanina, pwede yung gawin yung ginawa ng Panginoon. Nagpagaling siya ng may sakit. Wala namang gift na ngayon. Sis na yun, wala na yung pagpapagaling. Subalit, meron tayong isang kaloob na ibinigay ang Diyos. Anong ginawa ng Panginoon bandang huli? Nagdasal siya. Pwede rin tayong magdasal sa may mga sakit nating kapatid. Yan ang ginagawa natin. Si Brother Ray, pinagdasal niya kanina si Sister Sed. Kayang-kaya natin yun. At least, nakikita mo na meron kang concern. So mga kapatid, kung gagawin natin ang ginawa ng Panginoon, makakapaglingkod tayo sa dalawang bagay, sa spiritual at saka sa physical. Dalawa kasing kailangan ng tao spiritual needs and physical needs. And then letter B, nanalangin siya para mas maraming manggagawa. Now, let's open chapter 6, verse 12-13 ng Lucas. Lucas, Kabanata 6, talatang 12 hanggang talatang 13. Nang panahong iyo'y pumunta ang Panginoong Hesus sa bundok
at magdamag siyang nanalangin doon. And then verse 13, kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila at tinawag silang mga apostol. Yun ang gusto kong makita sa inyo. Bago siya pumili ng 12 mga kasama niya, first move, pray. Nag-pray siya. And I'm encouraging you kasi kailangan din natin ng manggagawa dito. Pag-pray nyo na si Pau, tawagin, yun pa, si Raybirds, Brother Manny, Brother Levy. Wala naman imposible sa Diyos, di ba? Tignan niyo maigi yan. Meron ba? Ngayon, pag umayaw ka, hindi mo naintindihan yung lesson. Actually, ang pinag-pray ko po, nung nagsisimula tayo ay itong sila Jared, si Brother Jeffrey, nasa nabotas ako, no? Pero parang nahahagip na naririnig nila, mabuti na rin, nahahagip sila ng negosyo at saka ng trabaho Nagsimula na sila nung maganda ng simula, pero ngayon parang nahahagip na naman sila ng negosyo. Pero keep on praying. Sabi ko nga, wala namang mawawala. Sa Bulacan, marami ding mga bagong mukha doon na kailangan din nating tutukan ng panalangin. Lalong-lalo na sa Dasma, parang si Brother Jeff na lang ang isang kasama ni Pastor Raymond doon. Yung iba talagang parang may mga sungay na, sumusuwag na rin sa kanya. Anyway, so bago tinawag ng Panginoon ng 12 apostol, ginugol ng Panginoon ang kanyang gabi sa pananalangin. Tiyak, sa isang bahagi ay humingi siya sa Diyos ng mga manggagawa para sa pag-ani. Kasi kung nakita niyo na may aanihin dito, dapat andun din ang focus niyo ng prayer. Okay? Maraming manggagawa. Paglilinaw lang po, hindi nag-utos ang Diyos dito na mag-pray ka ng para sa sarili mo, no? Na mananalangin ka. The thing here is inutusan, hindi natin ito makakaila na inutusan niya tayong manalangin para sa maraming manggagawa. Hindi doon sa mga mako-convert, hindi yung mga tao. Wala tayong pakialam doon. Ang Diyos ang magdadala kung sino yung kakausapin ng tao. Okay? Kasi meron ako narinig ko, pag-pray ko si Pastor Norman para maligtas, yung parang personal, hindi natin premise yun. Ang premise dito is nanalangin siya ng manggagawa. Wala siyang sinabing kung sino yung bubuksan ng Diyos ang puso. Okay, so ginagawa ba natin ng manalangin? Sagot. Wala sumasagot. Ginagawa niyo bang manalangin para sa manggagawa? Ayoko na. Gawin niyo yan, manalangin kayo para sa panalangin sa mga manggagawa natin. At magbangon, magpadala ng karagdagang manggagawa mula sa simbahang ito. Sometimes kasi parang napakahiwagang paraan ito na hindi ko maintindihan kung paano ito ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Di ba? Milagro ang tawag natin doon. So sa panahon natin, kung mayroon tayong dapat na pagpapakitaan ng habag, sa panahon natin ngayon, sino ba ang dapat nating papakitaan ng habag ngayon ng awa? Walang iba, kundi yung ating mga kapwa na talagang higit na nangangailangan ng habag ng Diyos. Sino itong mga ito? Makinig kayo. Ito yung mga taong naliligaw ng landas, hindi karapat-dapat sa pagliligtas. Dahil natangay sila ng daigdig. Sa aklat po ni Judas, Kabanata 1, talatang 23. Ito yung encouragement ni Jude, no, sa mga believers. Sabi doon ang iba ay inyong iligtas at agawin nyo sila sa apoy. Napakalakas ng kanyang encouragement. Nakita niya kasi yung mga tao papunta sa impyerno. Hindi kasi alam ng tao yan. Akala ng tao, pag siya pinanganak, lalaki siya, mag-aaral siya, magkakaasawa siya, magkakatrabaho siya, and then sa dulo, pinaglalamayan na siya, pupunta siya sa impyerno. Hindi niya nakilala ang Diyos. Hindi ganun yun. Dapat bata pa lang, mabuksan na kagad ang isip ng tao pagdating sa Panginoon para dire-diretso. Kasi ang tao talaga papunta sa apoy. Sinabi ni Pastor Raymond noong nakaraan, ang bayad sa kasalanan ay diretso yun.
kamatayan. Dagdagan pa natin, it is appointed man once to die. After that, judgment comes. So pag hindi tayo kikilos, hindi tayo tatalangin sa Diyos, hindi natin paggamit yung ating sarili para maabot yung mga tao, kawawa talaga sila. Yan ang nakita ng Panginoon, na habag ng Panginoon. So, dapat ay iukol natin yung habag sa mga makasalanan. Kaya nakita natin na pinaksamahan talaga ng gusto ng Panginoon. Sino laging kasama ng Panginoon? Yung mga hypocrite o yung mga makasalanan? Mga makasalanan. Ayaw niya dun sa mga taong pakitang tao. Now, sa ngayon po, ay maraming papakilalang. Ito nga sinasabi ko, no, Kristiyano, subalit ayaw tumulong na maabot ang mga makasalanan. Ang gusto nilang dating mga tema nila, mayroon akong karamdaman, lumapit ka sa Panginoon. Ganun. Meron akong sakit, lumapit ka sa Panginoon. Puro personal, sarili lang nila. Nangangailangan ako ng budget. Ang sagot, si Jesus. Hindi ganun ang buhay. Binanggit din to ni Brother Ray nung burol. Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. At lahat ng mga pangailangan natin, pawang idadagdag niya. Unahin natin dapat siya. Dapat ang Panginoon ang mauna. So sa halip na ituwid ang mga ito, kagyat, minsan nagiging judgmental pa sila, hinahatulan nila yung mga taong makasalanan. Sinasabi nila, conclusion nila, ako Kristiyano, pero last man lait sa kapwa. Maraming mga artistang ganyan, no? Panginoon Diyos ng Panginoon Diyos, pero yung ginagawa nila sa ibang lang kapwa artista ay pananakit. Now, gaano po sa atin karami, o mayroon na ba kayong maraming taong kakilala na paano ko ba sasabihin yun? Gaano po natin kakilala, o pwede nating balik-try ko, no? Mga kapatid, gaano karami yan? Gaano karami ang mga kakilala natin na isinara ang kanilang sarili sa mga taong inaakala nilang makasalanan na kailangang layuan sa halip na hikayatin sa pagbabago. Pero ba kayong ganong kakilala? Ayaw tumulong, sinasara nila yung pinto, at ang sarili lang nila ang inaayos. Kung kayo may ganung kakilala, dapat hindi tayo maging ganon. Kasi ang layunin nga po ng ating pagngangaral ngayon ay mahikayat tayo, Lifefield Church, sa munting kaparaanang ito na madala natin yung mga taong nangangailangan, kapwa natin, kabawayan, sa kanyang habag. At sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ay magbibigay liwanag ang mga bagay na ito tungkol sa kanilang malaking pagbabago. Sa pamamagitan din ito, ating may papahayag ang tunay na kahabagan ng Diyos. So, ayusin natin, ang ating motibo ay walang iba kundi ang dakilang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Ang ating tagapagligtas na parito sa ating makasalanang mundong ito na nakakita ng malaking pangangailangan ng mga taong naliligaw ng landas. Ang nangyari, naawa ng tagapagligtas sa mga tao. Anong ginawa niya? Nagligkod siya ng mabuti at ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung naranasan mo ng kaligtasan yon, mga kapatid, kung gayon, isa ka sa kanyang manggagawa. Isa ka sa dapat umaani doon sa kanyang harvest. Kasi nais niya makita ang nakita mo. Nais din ng Diyos na madama, o dapat naisin natin na madama ang nadama ng Panginoong Jesus. Higit sa lahat, gawin ang kanyang ginawa. Mahabag tayo, mga kapatid, sa taong naliligaw sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ang introduction namin, training po sa aming dapat na maging motibo sa paghayo ay tumimo sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay aming panghawakan ng lubos, kapitan namin, sapagkat sa iyo nanggagaling, Lord, ang tunay na solusyon
sa pangangailangan ng mga tao, lalo tigit sa lahat sa kaligtasan. Sa mga susunod pang linggo, amin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral ng evangelism series. Pray ko, Lord, na ikaw ang maging gabay sa mga bagay nito. And this is I ask. In Christ's name, Amen. One gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace, my highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there where justice and mercy meet, He saved me on the cross. No more boasting we bring, no more we carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. One gospel where hope is found. The empty tomb still speaks, for death could not keep our Savior down. He lives and we are free. Now on my Savior will fix our eyes. Our life is His and His hope is ours. For He has promised me to will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. The church is one. We do not walk alone. I have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still we will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still we will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ.